Bam! Bam! Am! Bam! I want to talk about this kasi nasubukan ko to. Sa mga hindi pa nakakaalam ha, I am still a Christian at lumaki ako sa isang born-again Christian family. Hindi man ako ganun kareliyoso but my families are. To the point na isinasama nila kami magkakapatid kapag may mga evangelical crusades kagaya nito. I have seen it with my own eyes, yung mga actual na tao na nag-speak in tongues. Tsaka yung mga natutumba ng ganyan. It's kind of scary to witness it at first kasi ba naman, maririnig mo yung mga tao sa paligid mo na kung ano-ano yung sinasabi in different languages na hindi mo naman naiintindihan. Tapos pupunta sila dun sa harap at yung pastor, iisa-isahin sila kagaya na panood nyo. He'll put his hands over a person at bigla nilang matutumba. Like, it's a miracle. What's happening? Ang tawag dito ay being slain in spirit. Yung manghihina yung katawang lupa mo because the Holy Spirit is doing something miraculous to you. At nasubukan ko to nung ako ay nasa 3rd year high school. Out of curiosity, I tried it. Kasi yung kapatid kong lalaki, pinapunta ng tatay ko dun sa harap. So ang sabi ko, sama ako! Nakakatakot, nakakakaba, at hindi ko masabi yung emotions ko, basta ang natatandaan ko, pawis na pawis yung kamay ko during that time. So ayun na nga, I try to focus and concentrate kasi lahat na lang tao na nauna sa akin, pati yung kapatid ko, jug! Natumba silang lahat. So it's my turn na, kabado ko na may excitement. Yun yung pakiramdam ko nun. Nasa harap na yung pastor, nag-speak in tongues siya. Nakapikit ako, tapos yung kamay niya nakalagay sa noo ko na may konting tulak. Hindi ako natumba. Nag-speak in tongues ulit siya. Sabay tinulak niya ulit yung noo ko. Pero hindi pa rin ako natumba. Binulungan ako na nasa likod ko, nasasalo sa akin. Sabi niya, huwag ko pigilan at i-let go ko yung sarili ko. Well, I really don't know what exactly that means. Pero yung pastor na nasa harap ko, dinasalan ulit ako and this time nagtagalog na siya. Again, nakalagay pa rin yung kamay niya sa noo ko. Pero tinulak niya ako ng mas malakas. So, ang ginawa ko, nagpatumba na lang ako. Just to fit in. Kasi lahat sila natumba eh. So, bayahin ko na lang, sabi ko sa sarili ko. Nung nasa lapag na ako, pinapakiramdaman ko yung mga tao sa tabi ko. Pero nakapikit pa rin ako na may konting silip. Alam niyo yun? Sabi ko, ba't kaya hindi nangyari sa akin yung nangyari sa kanila? Ang weird na kukwestiyonin mo yung sarili mo na baka ako talaga yung may problema, na hindi pa ako ready, na it's not my time yet, yung mga ganun. Tapos, di ba, nakasilip ako ganyan, tinitingnan ko yung mga katabi ko. So, nakikita ko, aware sila sa paligid nila eh. I thought, na pag natumba ka ng ganun, totally blackout ka, na wala kang malay. Pero hindi. It's not like that. Okay, after nun, tinanong kami ng magulang namin, ano daw yung naramdaman namin magkapatid. Sabi ng kapatid ko, hindi daw niya ma-explain. Ako naman ang sabi ko, nilamig ako. Pero, hindi ko sinabi yung rason bakit ako nilamig. Kasi naman malamig yung sahig. Yun. Pag-uwi namin, tinatawanan ako ng kapatid ko. Sabi ko sa kanya, hindi nag-work sa akin. At tinulak ako ng pastor ng 3 beses. Alam daw niya, siya din daw tinulak din at na out of balance siya, kaya siya natumba. Ayun, nagtawanan na lang kami. Kaya,
Ang masasabi ko tungkol dito ha, maybe, to some it works, but for me, hindi talaga. Siguro nga, may problema ako at hindi ako ganun ka spiritually connected, kaya hindi nangyari sa akin naturally. Pero sa tingin ko din ha, yung iba ay nakikigaya lang din sa pagtumba to fit in sa nakapaligid sa kanila. But that's my experience.